Good afternoon to everyone. Thank you, Kuya Mark. Alam ko medyo na ipag-pray na po ako kanina ni Brother Lance. But again, can we ask everyone to bow down with me? Let's pray together po uli. We praise and worship you, Father God, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Samahan niyo nga po, Panginoon, kami. Pangunahan niyo po kami. Lalo na po ako, Panginoon. Lord, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang mangusap. Kayo po, Panginoon, ang magturo. Kayo po ang kumilos. Holy Spirit, lead us, Lord God. Lead me, Panginoon. Panginoon, as we teach about your word, una higit lahat, Panginoon, na maranasan ko rin, magawa ko rin, ma-apply ko rin po sa aking buhay, Panginoon. Matuto din po ako. Maging mga kasama ko, Panginoon, sa iyong katuruan ngayong hapon, Lord God. That truly, Lord God, sa buhay namin, what really matter most to me, to us now, is your love. And this love na pwede naming ibahagi, iparanas din sa iba. I-bless niyo, Panginoon, ang aming pong Panginoong Bible study, ang aming pag-uusap ngayong hapon. Just be glorified in all of this. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Mga kasama, yung ating pag-uusapan po ay medyo sinusundang series namin sa aming church, sa Christ Commission Fellowship na pinamagatang Make Your Life Count. At yung nakaraang pong Sunday ay pinag-usapan po yung mga gifts. Bawat isa po sa atin ay meron po tayong mga gifts na pinagkaloob sa atin ng God through the Holy Spirit upang ma-edify o makabuild up ng iba. Makatulong po sa kingdom o sa ating pong church. And this afternoon ay pag-uusapan natin ang isa or should I say pinakamahalagang gift na ibinibigay po sa atin. We pray na ang bawat buhay natin ay magamit nga po sa kapakinabangan to the glory of God, really making our lives count. Your life mag-count. Ang buhay natin maging makabuluhan So, ang ating pong pag-uusapan ay the love-driven life. Yung buhay na pinapangunahan, pinaghaharian, napaparanas, yung tinatawag na pag-ibig. So, dito po ay medyo na-observe ko lang at ako napansin ko rin sa sarili ko na medyo mahaba minsan magsalita. So, I'll just do my best. So, may mga babasahin na hayaan niyo po muna para mapabilis po ay ako po ang magbabasa. Ito pong introduction ay marapatin niyo po na I believe mapapa-agree ko na lang po kayo na what keeps you going in life during the most challenging moments? Ano po ba sa buhay natin ang nagbibigay po sa atin ng kalakasan? Or parang nasusustain o parang tuloy lang ang laban kahit po very challenging patungkol po sa relationship at mga sitwasyon po natin. I believe dahil mayroon tayong mga taong minamahal at may mga taong nagmamahal sa atin. It's because of this love, yung pagmamahal natin sa pamilya, pagmamahal na nila sa atin, I believe that keeps us going. And of course, yung pagmamahal ni God, the love of God that keeps us going. Even in spite na marami tayong mga challenges, mga troubles, pains, actually kanina, si Brother Roger kasama natin ngayon, pinasahan niya ako ng isang video kasi for past few days, medyo minsan yung mga ilang victories natin, hindi may iwasan, parang medyo natatakpan ng mga ilang sitwasyon like in pain tayo, parang ang masikip sa dibdib because I'm suffering from spinal cord injury. But of course, I do respect na may mga taong mas nahihirapan ang kalagayan o sa sitwasyon nila uh, respeto po sa kanila pero minsan may mga moments din naman po katulad ko na para bang Lord, para bang nahihirapan ako. Though there are some people around me, kina Brother Lance, I really thank them na parang ini-encourage nila ako to some developments that I'm having na lakad ako kahit paano, nakakatayo. No, I know ang iba ay medyo mas mahirap ang sitwasyon but again, minsan may sitwasyon tayo na parang napapa-focus tayo sa hindi maganda. And I thank that video reminding me na mahal ako ni God, mahal ako ng mga anak ko, mahal ko ang mga anak ko. So, mahal ko si God. I have to focus with my mission, kung ano po yung purpose ng buhay ko.
That kind of love sustains me. Ano po? So yun ang dahilan kung bakit tuloy lang ang laban. At yun po ang pag-uusapan natin ngayong hapon is about this love. Medyo mabilis lang po ako magsalita pag medyo babasahin ko mga ilang verses. So uh, focus lang po tayo. So ang ating pinaka main text na pag-uusapan is sa 1 Corinthians 13 from verses 1 up to 13. If I speak with the tongues of man and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay maaaring may mga gifts, may mga abilities, may mga talents, may mga kakayahan. Ano po, para bang lahat ng ito, parang nothing, useless, if we do not have love. I am nothing. Verse 3, and if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Love is patient, love is kind, and is not jealous. Love does not brag, and it is not arrogant, does not act unbecomingly, it does not seek its own, it's not provoked, does not take into account a wrong suffered. Continue, verse 6, does not rejoice in unrighteousness, but rejoice with the truth, believes all things, hopes all things, endure all things. Love never fails, but if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. For we know in part and we prophesy in part. Verse 10, but when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. 12, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully, just as I also have been fully known. But now faith, hope, love abide these three, but the greatest of this is love. Yung mga binasa ko ay mamaya ay pag-aaralan po natin ng gusto by details. Ano po? A life that counts can only come about by the power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung ating buhay, yung buhay mo, ay parang nagiging may katuturan, may kabuluhan, may meaning, may purpose po, may significance, ano po, may halaga. Kung tayo po ay sinasamahan, pinapangunahan ng Holy Spirit. Pwede naman siguro na tayo po ay makagawa ng ilang achievements sa buhay nang wala ang Holy Spirit. Pero mukhang hindi naman yun talaga ang kalooban sa atin ng Diyos. So para bang wala din. Because I believe yung mabuhay tayo is a good thing, but to discover your purpose, yung dahilan, yung meaning ng buhay mo is another thing to discover na para magawa natin. Sabi nila, marami tayong maaring ginagawa, pero para maging successful ka sa bagay na hindi ka doon tinawag, hindi naman talaga yun ang calling mo, hindi naman talaga ang mission mo, is still some kind of para bang a loss. Ibig sabihin, dapat ma-discover mo ang purpose natin. And that purpose ay being empowered tayo ng Holy Spirit. It is by the power of the Holy Spirit na nangyayari yung kalooban talaga ng Diyos sa buhay natin. So we need the Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians 12:31, but earnestly desire the greater gifts. Yung mga gifts na binabanggit, though the last Sunday, may mga gifts kasi na parang speaking tongues, knowledge, wisdom, yung healing, miracle, maraming gifts. Hindi pwedeng wala ka nun kahit isa man lang. Merong ilan na parang marami sila, but hindi ka pwedeng ma-zero. But kung meron kang gifts na parang hihingiin, sabi po ni Paul, but earnestly desire the greater gifts. Dapat higit pa doon ang dapat makuha mo. And yet, I am going to show you a far better way. Sinasabi dito ni Paul sa 1 Corinthians na mayroon pang greater gifts
ano po, na galing sa Holy Spirit. Sabi ni Paul, is still more excellent. Alam niyo po ba yung salitang excellent sa Tagalog, parang excellent, parang super galing, parang ang husay, mainam, pinakamainam. Pero kung mapansin nyo, para bang exaggerated, excellent na, pero mayroon pang salitang more excellent. Parang excellent is para bang todo na, pero nilagyan pa ng more. So para bang above, beyond dun sa mga gifts na pwede makuha natin, mga talents, mga kakayahan, ano po, mayroon pa tayong dapat makuha o dapat ma-desire o matanggap. Kasi itong ating mga bagay na meron tayong gifts, ano po, it could be our time, yung oras na binibigay natin, treasure, energy, para po ma-build up ang ibang tao, to edify the church, ano po, that's the purpose of the gifts. Ang gifts ay hindi para sa'yo. Ang gifts is to bless, to edify, to build up other people. The church, ano po. Pero parang walang saysay kung wala naman pong nagpo-push or walang nagda-drive, ano po. Parang the will behind it, yung parang pinaka-trigger, pinaka-motivation, pinaka-source is the love. Kasi kung wala yung love, parang walang kwenta yung gifts na meron tayo. Kung ano man talent o kakayahan na meron tayo, parang is nothing without the driver, which is the love. Ano po? So, if that is not the driver, kung hindi ang love ang pinakadahilan, our lives will not count. Parang walang kwenta. Ano man ang achievement o magawa na ibigay natin sa iba without the love. The Holy Spirit has to be one behind the wheel. And of course, yung Holy Spirit ang pinaka-source pa rin nitong love. Ano po? Nitong ating pong pag-build up, ano po, pag-share, pagpamalas ng whatever gifts that we have. And do not get drunk with wine in which there is debauchery, but be filled with the Spirit. So hindi yan parang suggestion, that is a command na dapat tayo palagi ay mapuspos ng banal na espiritu. Ephesians 5:18 po 'yon. This love na normally we know na that kind of love, agape love, God's love, comes from the Spirit. At yung fruits of the Holy Spirit, di ba yung nangunguna? Kung mapansin nyo, there are 9 fruit, pero hindi siya plural na pinanggit. 9 fruit, walang S, fruit, parang singular, parang iisa lang, parang all because of that one word, one fruit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Sa Galatians 5:22-23. Para bang all because of love. Ano po? Because of love. Na pinaka-fruit of the Holy Spirit. So if you have the Holy Spirit, then you should have love. Ano po? So ito po yung mga ilang bagay na para bang pagkakaiba ng gifts from the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. Para hindi ho tayo malito. From the Holy Spirit, because of the Holy Spirit, through the Holy Spirit, we have the gifts, yung mga talents, abilidad, kakayahan natin, and we have the fruit. Yung pagkakaiba po ng dalawang yan, as you could see on the screen, sa table po, yung gifts of the Holy Spirit, nung tinanggap mo si Jesus Christ, ay nung sinamahan ka ng Holy Spirit, you should have already the gift. Because from the Holy Spirit are those gifts. Ano po? Yung fruit of the Holy Spirit, yung napuspos ka, na fill in ka. Ano po? Na para bang indwelling is the time that you believe Jesus Christ as your Lord and Savior. Talaga may Holy Spirit ka na. Ano po? Sa Ephesians 1:13 nabanggit po yun doon. When you believe, you were sealed, you were marked with a seal, the Holy Spirit, which is your deposit, guaranteeing our inheritance. Ano po? Pero yung fruit of the Holy Spirit is a daily decision that you have to be filled. Kailangan mo siyang hingiin. Ano po? Kailangan mo desisyonan na is the Holy Spirit na mag-rule sa buhay mo. The gifts is purpose to serve and build up others, to edify the church. Ano po? At ang fruit naman is a service na maging Christ-like, ma-develop ang ating pong attitude, our character. Yung gifts ay iba-iba yan sa bawat isa sa atin. Pwede pong ang isa ay generous, pero ang isa naman ay may ibang gift
para bang pwede magkakaiba-iba. But the gifts sa isang totoong follower, tagasunod ni Kristo, tayo po ay may iisang pare-parehong fruit of the Holy Spirit. Yun na po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, at self-control. Ano po? So yun po ang pagkakaiba ng gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. May tatlong bagay tayong dapat malaman, parang guide natin as we like to live the kind of love na driven ng love. Sa buhay na para bang tayo po ay ginagabayan, guided, ano po, para bang tayo po ay para bang push or para bang ang nagtutulak sa atin sa buhay na mainam ay that kind of love. Mayroon pong tatlong para bang guidelines or guide natin to have this life, a love-driven life. Una, we should be aware. Kailangan fully aware tayo. Aware tayo, alam mo, alam ko, conscious ba? Para bang hindi pwedeng masabing malimutan natin, hindi pwedeng hindi mo alam. Dapat fully we acknowledge na sa lahat ng ginagawa natin, kung wala ang love, zero. Ano po? Wala. Nothing. Parang useless. Kahit anong gawin, without love, it's zero. The second thing is, yung love na meron tayo, kung ano ang ina-exercise, pinapakita natin, what we try to share and to show to everyone, is that the kind of love na galing kay God? Is that the real thing? May singit ko lang, nung makita ko last week, na parang sa schedule, ako yung magtuturo. Normally, I try to research some topic. And normally, I try to watch a video, especially kay Charles Stanley. Tapos, parang binubusisi then to have that material. Kaya lang, nung makita ko yung sa CCF, itong huling tinuro last Sunday, parang sabi ko, natakot ako. I got afraid because hindi madaling ituro. For me, it's my opinion, okay? Na sa akin, it's not easy for me to discuss, to explain, to teach about this topic, about love. Kasi syempre, sometimes parang hindi mo ma-express, ma-share, you cannot give something that you do not have. I'm not saying wala akong love, but parang kailangan kong munang i-self-check. Lord, ako muna. Parang gusto ko muna maranasan din ang gusto. And believe me, medyo nakakatakot kasi yung binasa ko pa lang kaninang mga text, ano po, mga verses, di ba parang it is something to do with perfection. Parang fully made ka na, complete ka na with all the things that I'm gonna be discussing. So parang may nakakatakot, parang may pressure. But again, just like you and me, ang pinil ko na lang muna ay yung love ni God. As long as we have God's love, I believe pwede tayong ma-develop. We are under construction. Ako under construction. Kaya nga ang prayer ko kanina, as I teach you about this love, I pray na ako din, ma-apply ko, maranasan ko rin, magawa ko sa buhay ko. So I hope we have the real thing called love from God. And finally, that we should be assured na yung love ni God will complete us. Let's start with the number 1. Be aware na para bang lahat ng ginagawa natin, kung wala ang pag-ibig, kung walang pag-ibig, para bang zero, bokya, itlog, nothing. Ano po, in 1 Corinthians 13:1-3, nabanggit po doon. Ano po, na even if you speak in tongues of mankind and even of angels, parang wala. I have become a noisy gong. Parang tunog lang na parang walang meaning, parang walang dating. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, maging pinakamatalino ka man sa buong mundong to, parang pati nga yung may move mo yung mountains because of that faith, from the mountains, cast out mo sa sea, parang if you do not have the love, you are nothing, we are nothing. And if I give away, ubusin ko man lahat ng kayamanan ko, ibigay sa mga nangangailangan, ano po, in charity, even surrendering the body, ano po, magmartyr, ano po, na parang mamatay for some reason, pero wala ang love, wala din. It's zero.
it is zero. The Lord will complete His good work in you. Nung mabasa ko itong part na to, parang dito ako nagkaroon ng courage ba? A kind of confidence, strength. Para sabihin kong, sige, ito na ang topic na gusto kong i-share sa inyo this afternoon. The Lord will complete His good work in you. So be patient with yourself. I hope mapil nyo rin. It's not that I'm pressure na ako yung nagpapaliwanag, ako dapat ang mauna. Lahat naman tayo minsan, pag iniisip natin, do we really have that kind of love? Do we really share what we have in love? Tayo ba talaga nagsasalita? Not really just giving ourselves the glory, but really the honor and glory should be kay God because we love Him. So para bang we have to be patient with ourselves and other people and trust the Lord as you learn to live a love-driven life. So para bang submit tayo kay God na through this katuruan ay mag-guide tayo, ma-develop tayo, mabago tayo. Si God pa rin ang gagawa. I remember yung naging parang encouragement sa akin last week. It is not what I can do. Ano po? It is not what I could give, but it is what God can do to me and what can God do through me. That's a Christian life. Sa Christian life, hindi kung ano magagawa natin o mapapakita natin, kundi kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. He can always change us to better. He can always make us really love and to have that love. Paul starts by saying that no matter how gifted we may be in languages of even angels, without love, we are nothing. Kahit napakahusay, napakagaling magsalita, at the end, kung wala yung love, wala din. People can use words to manipulate others. For about many years since 1996, alam niya ni Alfred Cruz. I've been into sales, network marketing business. We're supposed to have this kind of skills that we can convince people, them to join us in our business. Parang andun yung mga matatamis, magagandang salita. Sometimes what we normally try to use the word mind setting. We try to set the mind of people, them to be convinced to join us in our business. So sometimes we may have the gifts na pwede siyang maging deceitful. But of course, the very intention was na ay sincere naman na makapag-bless ng iba. Pero kung hindi ito talaga gagamitin for God's glory, para sa kanyang kingdom, parang wala din. Sabi nga dito sa isang verse, sa John 12:46, but Judas Iscariot, one of his disciples, the one who intended to betray him, said, why was this perfume not sold for 300 denarii and the proceeds given to poor people? Now he said, not because he cared about the poor, but because he was a thief. And as he kept the money box, he used to steal from what was put into it. Para bang yung tono ba, kasi si Jesus Christ, di ba? Yung binuhusan siya ng pabango, ng isang babae na parang napakamahal during that time, yung pabango na yon, parang yung salita ni Judas, something para bang, di ba parang ang bait niya na inisip niyang poor, pero hindi naman siya sincere sa sinabi niya. Kasi siya mismo, ang nanginayang lang dun sa pera, na could have been pwedeng nakupit niya rin because he's a thief. So parang marunong siya magsalita, but the very intention was not really love for the poor or kung yun man ang kanyang gustong tumbukin. The truth is, sa pera siya nanghihinayang. So minsan may mga salita na parang hindi really out of love. Okay? It's really simply out of marunong lang magsalita. Okay? Even if we are more gifted than the prophet Daniel or wiser than Solomon, maging tayo man ang pinakamatalino because as we know, si Solomon ang pinakamatalino, yet use our gift to impress people if the intention ay magpasikat lang, magyabang, rather than to express what God wants them to hear, hindi kung ano ang gustong marinig ng mga tao, para bang zero, wala din. The whole night kahapon, nasabi ko kay Kuya Marto, I was in kind of parang struggle. Even kanina earlier, I have to wake up early. Gusto kong i-prepare ang sarili ko because I have to admit, for so many years, 27 years, I've been into sales business na para bang nagiging automatic, mabilis, madulas sa salita ko ang magsalita.
But I really prayed before I started this. Lord, hindi para marinig, ma-feel ng tao na marunong ako magsalita. Lord, yung salita mo mismo ang marinig, Panginoon, yung message mo, that we need this kind of teaching, Panginoon, kasi gusto naman talaga namin mamuhay sa love mo at ma-express namin sa iba ang totoong love na galing sa inyo. The world does not understand theology or dogma, but it understands love. Parang connected siya sa naalala ko when I was young in my business, isa sa naka-encourage sa akin noon, people don't care how much you know unless they know how much you care. Parang best express para ang tao maniwala that there's God in you if you can really share God's love through you. Di ba? Parang minsan naalala ko, though pwede naman talaga, people normally ask some help. Para bang, may sakit ako, kailangan ko to, uh, emergency, etc. And normally we can easily just say, I'll pray for you. And of course, out of love, that could be also sincere and true. We pray for them. But also sometimes, when you give, it's also an expression na love. And a truer love, yung love na even in spite na gipit ka, wala ka, you still give, mas doon sila napapamove. I'm not discrediting yung prayer. Of course, when you pray for that person, natatas din sila. But when you pray and you give out of sa kahirapan mo o kakulangan mo, you give, mas na-appreciate yon. Ano po? I mean, that's love. People will know that we are Jesus' disciple if we love one another. Sabi po yan sa John 13:34-35, I am giving you a new commandment that you love one another. Just I have loved you, that you also love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love one for another. And we know naman that God is love. Sabi yan sa 1 John 4:16, di ba? God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Para bang sa love makikilala na tayo ay kay Kristo, kay God. We deprive the world of seeing what Jesus looks like with skin on when we don't love one another. Para bang hindi natin na ipapamala sa tao ang totoong pag-ibig ng Diyos kung tayo nga hindi umiibig. Though we may not think alike, may we not love alike? Nung una, medyo hindi ko agad to na gets. Pero nung inintindi ko at pinakinggan ko ang ilang sermons, kahit magkakaiba-iba tayo, pero pagdating sa pag-ibig, pwedeng pare-pareho tayong maipakitang nararamdaman. Ano po, direksyon? Yes, we can. And we should. Ano po? I remember, kahit gaano ka katalino, at kahit minsan may mga taong hindi man siguro ganoon katalino, kasi nga iba-ibang gifts natin, kahit iba-ibang ating pong, yung ating pong mind, yung pag-iisip po natin, ano po, yung intelligence natin, yung tinatawag na IQ, I hope I can make you agree. Because it's the truth. Kahit magkakaiba tayo, kay matalino, kung hindi masyadong matalino, pare-pareho tayong nanood sa balita, sa TV, balita na yung bata, sabihin natin, wag naman sana mangyari na may nasa sagasaan, pare-pareho tayong mararamdaman. Kay matalino ka o hindi, pare-pareho nating isipin, kawawa naman ang bata. Because parang iisa ang language ng love. Ano po? We can always relate sa mga naapi, sa mga kawawa. Ano po? Kahit magkakaiba ang background natin. So true enough, kahit magkakaiba tayo sa pag-iisip, but when it comes to love, pwedeng magkakapareho tayo. We can be alike. The Bible tells us to be generous. But even if we give all that we have to the poor without love, we are nothing. Kaya minsan, if I sometimes check myself, ba't ba ako nagbigay? Naawa ba ako? Dahil ba meron sometimes ako? But normally, just like you, nagbibigay din ako kasi naawa tayo. I mean, kailangan ibigay. But I pray na when we give out of love. People can give not to show God's love, but to make
feel good about themselves. Minsan pwedeng nagbibigay kasi tayo na, hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Honest to goodness, if you admit, masarap naman talaga makatulong. Masarap naman talaga magbigay. Sabi pa nga, di ba, it's blessed to give than to receive. May pakiramdam masarap sa feeling na pag nagbibigay tayo. But sometimes if the intention now sa pagbibigay para masarap lang ang feeling, parang hindi maganda. So we always try to remind ourselves when we try to give, because una tayong nakatanggap, kaya tayo nagbe-bless kasi hindi tayo pinagkukulang ni God. We remind ourselves na mahal tayo ni God, and that love ni God gusto nating i-share sa iba through giving. Instead, we are to be cheerful givers, giving wholeheartedly to the Lord. Sabi sa 2 Corinthians 9:6-7, now I say this, the one who sows sparingly will also reap sparingly, and the one who sows generously will also reap generously. Each one must do just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. When you give out of love. Now, yung pangalawa pong guidance natin, to have a love-driven life, ano po? Yung tanungin natin po ang ating mga sarili, yung pag-ibig na meron tayong binibigay, pinapakita, sinishare sa iba, is this the real thing? Ito ba talaga ang klase ng pag-ibig na galing o gusto or based sa standard ng Word of God? Ano ba yung sinasabi sa 1 Corinthians na binasa ko na kanina? Love is patient. Love is kind. It is not jealous. Love does not brag. It is not arrogant. It does not act disgracefully. It does not seek its own benefit. It is not provoked. Does not keep an account of a wrong suffered. It does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. It keeps every confidence. It believes all things, hopes all things, endures all things. Isa-isahin po natin yan. We need to be asking ourselves if our love is the real thing based on God's word. So i-check natin. Ano po? I-check ko rin sarili ko sa bawat isa natin. Kung meron tayong love na nagagawa para sa iba, ano po? Is this the kind of love na galing o gusto ng Diyos? Just two aspects of the fruit of the Spirit, being patient and kind. Yung tayo po ay maging mapagpasensya at mabait, kind, are already so difficult to practice. Yung palang medyo mahirap nang gawin. At iniutos na po yan sa Ephesians 4:2 saka sa verse 32. With all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love. Again, this is not a suggestion. Ano po? Ito po ay a command na we need to be patient. We have to show tolerance sa bawat isa in love. Ephesians 4:2. Saka sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Naalala ko yung isang verse, yung Philippians 2:3. Do nothing out of selfish ambition and vain conceit, but rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interest, but to each of you to the interest of others. So para bang yung pagiging patient and kind, ang focus ay hindi ikaw, kundi yung ibang tao. So we need to be kind and patient. Doon sa sermon sa YouTube, parang mas na-appreciate ko yung illustration doon, yung mga tables doon. So I tried my best kanina na i-screenshot, i-crop ko para mas ma-feel nyo rin yung mas na-feel kong na parang fully explained, detailed kung ano po yung mga the kind of love that we have to have na galing kay God. That love is patient, prolonged restraint of emotion, anger, or agitation. Kaya doon 'di ba sa fruit of the Holy Spirit, ang binabanggit po doon patience, pero sa ibang translation, long suffering
yung sobrang pagtitimpi, sobrang pagtitiis. Again, that's why I told you kanina na para bang it was not easy for me to choose this topic because ang una ko agad tinunan yung sarili ko. I admit na parang minsan, parang laglag sabit, para bang tisod, tumba ako to most of this. But I just pray God, sabi ko, Lord, as I teach this word of yours, Lord, una po sana ako matuto. This is my prayer na ma-apply, magamit ko rin. Not quick to assert it's right. Kasi minsan di ba tayo, sometimes we have this kind of entitlement as if we have the right to be angry, to be mad, ano ba, to somebody na talagang nagkamali. Na pwede naman pala tayo magkaroon ng choice to be patient. Ano po? And to be kind. At pag sinabi pong kind, we have to parang useful, gracious, provide something beneficial for someone, active goodwill. Parang ang intention mo, gumawa ng mabuti sa iba. Thoughtful ka, helpful, always in a pleasant way. Gentle, has an ability to soothe hurt feelings, to calm an upset person. I pray na ako yan. I pray na tayo yan. And by Jesus' name, by God's grace, maging tayo nga nawa yan. But of course, to some of you, baka kayo na po yan. God bless you. But I pray sa atin lahat, maging patient tayo and kind. Not jealous. Pag sinabi pong jealous, partly parang may kasamang inggit. Covet and resent what others have. Not jealous. Happy for others when they are blessed. Does not hesitate to praise others. Nung last Sunday, nung tinuturo ni Pastor Sarto, para bang nabanggit niya ng konti, quote ko siya, na even though he's already a Christian, a pastor like him, meron pa rin siyang minsan naramdamang parang inggit. Di ba wala na ang kanyang wife, tapos pag mayroong gathering at nag-uwian na yung mga couples, husband and wife, parang napapatingin siya mag-isa lang, wala siya yung wife kasi nauna na kay Lord. Partly para siyang nainggit. Tapos napil ko rin, ako din, mula na ma-aksidente ako, hindi na ako halos makahataw sa business, hindi ako makapagsabayan, tapos yung mga ilang kaklasiko, tapos nagbabalita sila, magpuputap ng company, etc. etc. Partly within, parang feeling ko, marami na akong limitation, parang hindi ko na kaya din makipaghabulan. Parang deep within, Lord, mainggit ba ako? I really ask God na alisin yun sa akin. So I pray with this kind of love na meron si God, matanggal din yung anumang inggit. Ano po? And I just try to follow yung sinabi ni Pastor Sarto na advice niya, na para bang yung makita niyo ang iba, sabi daw ni God sa kanya, why don't you pray for them to bless them more, yung mga couples na yon. Sinubukan ko rin yun. Nagpray din ako, pinagpray ko yung mga classmate ko nung high school. Sabi ko, bless them. Anong mga plans nila maging successful? You know what? God is good. Kung ano naramdaman ni Sarto, true enough, ni Pastor Sarto, I also felt that. I felt some kind of parang happiness when I prayed for my classmate, them to be blessed sa kanilang mga plans, na mas lalo silang sumagana pa o maging successful. Para bang nakarelease ako. So, not jealous is we should be happy sa success ng iba. Kaya kanina, I told si Brother Lance, si Kuya Mark, kasi pa alam ko ang kalagayan ni Kuya Mark, ni Brother Lance, and everybody knows kung anong sitwasyon na meron sila. When I put my video na meron akong machine dito, elliptical bike, na nagagawa kong tumayo at gamitin po yung machine na nag-exercise ako. Tapos nag-comment si Brother Lance, so happy for me, partly deep within. Nung na-post ko yun, para may konti akong regret. I really like to admit this. Marinig ako ni Kuya Mark, ni Brother Lance, si Kuya Michael, na parang sabi ko, di kaya naging selfish ako doon na ako nakakatayo, I could use this machine and I know yung struggle nila, tapos shinare ko pa. Parang too late for me to realize that gusto ko sanang i-delete yun. But instead, kanina na makita ko yung comment ni Brother Lance, he's so happy for me na I really truly have some good friends with me, brothers who love me. They are happy for me. That's why nasabihan ko tuloy sila na, I love you mga brothers. Kasi masaya ako that they're happy for me. And continue praying for me, Brother Lance, na fully makarecover na maging totoo ang sinabi no. Sabi mo na, mamaya makakatakbo na nga ako. In Jesus' name, not jealous. We are not to be jealous over other people's blessing.
katulad ni King Saul, di ba? Di ba nung kinantahan sila ng mga kababaihan na si King Saul ay kayang tumalo ng mga kalaban ng 1,000, pero si David at 10,000, parang nainggit, nagselo si Saul. They have given David credit for 10,000, but to me, they have given credit for only 1,000. Now, what more can he have but the kingdom? And Saul eyed David with suspicion from that day on. Nagkaroon na siya ng bitterness dahil sa inggit. Do you know people whose favorite topic is themselves? Now, this is another thing about love. Love does not brag. It is not arrogant. It does not inflate itself to make yourself look more important. Ano po, yung nabanggit ko kanina isang verse, di ba? Not looking to your own interest, not focusing to yourselves, but to the interest of others. Ano po, may mga tao na parang hanggat maaari, kailangan ma-emphasize yung sarili niyang achievement, ma-emphasize yung kanyang importance. Di ba minsan mayroong parang talinghaga na kung ikaw ay uupo sa isang parang sa isang celebration, if you are being invited, huwag kang uupo agad doon sa parang you think na ikaw yung distinguished guest, umupo ka doon sa pinakamababa na parang pinaka-simple na para kung ma-identify ka man nung nag-invite ng host na hindi ka bagay doon, at least may tataas ka pa. Yung parang hanggat maaari, minsan maigi na yung magpakumbaba ka at hayaan mo si God ang ibang tao magtaas sa iyo, but not you to yourself. Kasi love does not brag. Ibig sabihin, conceited. Ano po? Kaya yung sinabi ko rin kanina sa Philippians, di ba, 2:3, in humility, consider others above yourself. Ano po? Love does not arrogant. Arrogant literally to pop up, yung parang palagi ka nagyayabang ng kung ano meron ka. Exaggerated self-concept. As if para bang ikaw palagi ang mataas, marunong at may alam. What love is? Love does not act unbecomingly, to behave in a way that is proper, decent, polite, and caring for feelings of other. Parang palagi kang kind of courteous. Ano po, parang ingat ka na makagawa ka na pwedeng makasugat o maka-apekto negatively sa iba. Just like Jesus. Di ba si Jesus, yung nangyari tungkol doon sa woman na nagdurugo, may pagdurugo for 12 years, tapos ang kanyang faith, mahawakan lang niya ang laylayan ng damit ni Jesus Christ. Siya ay gagaling. If I just touch His garments, I will get well. Tapos ano nag-respond ni Jesus, di ba? Nung naramdaman ni Jesus na may power na lumabas sa kanyang katawan, nagtanong siya, sino ang nag-touch sa akin? Tapos di ba nagkagulo ang mga disciples niya? Sa dami ng mga nagkukuyugan, nagsisiksik ang mga tao, how could you say na mayroong umawak sa'yo, halos naman lahat ay nakakahawak. Tapos natakot yung babae dahil sa pagtatanong ni Jesus sa paghahanap sa kanya. But the woman, fearing and trembling, parang guilty pa yung babae, parang as if may ginawa siyang masama or mali, aware of what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said, sabi ni Jesus, daughter, diba parang napaka-gentle ni Jesus? Para bang through the many years, 12 years, na ang taong ito baka mamaya iniwan na ng pamilya, tinawag niyang daughter. Your faith has made you well. Go in peace and be cured of your disease. Para bang ganun kabait si Jesus na para bang ganun na lang niya, parang inalalayan or para bang kinonsider yung babae. May we become more like Jesus in how we treat people. Para bang ingat si Jesus. Kasi takot na nga yung babae kasi akala ng babae may ginawa siyang mali. Pero ang ipinakita ni Jesus, very gentle, napakaamo niya para itrato niya yung babae. Doon po sa Old Testament, na-describe po si Jesus, ano po, sa Isaiah. Medyo minumog ko lang yung nakatakip. Doon sa Isaiah, sabi doon, a bent reed he will not break. Yung parang tuyong sanga, di ba mga tuyong sanga ang daling madurog, madaling maputol kasi nga tuyo ano po. Pero si Jesus, hindi raw niya
babaliin yon. And a dimly burning wick, di ba yung aandap-andap na kandila? Parang si Jesus, ikikip pa niya, ipipreserve niya pa yung fire na yon. He will not extinguish. He will faithfully bring forth justice. Ibig sabihin, napaka-gentle, napaka-malumanay. Ako, isa sa mga dream ko, kasi minsan binabantayan ko rin, I pray na mabago din. Napansin ko yung mga pastor, parang napaka-malumanay. Look at Kuya Mark. I'm not trying to itaas ng husto si Kuya Mark. Parang si Brother Lance, parang sabi ko, Lord, ano meron sa kanila niya? Pag nagsalita, napakalumanay. I also want to have that. Ano po? That kind of parabang gentleness. Love does not seek its own, does not get upset over not getting what one wants, willing take no for an answer. May mga tao kasi na parang hanggat maaari, parang ang kulit, hindi pwedeng hindi siya masunod. Dapat lahat ng gusto niya, dapat kung ano ang kailangan niya, ibigay sa kanya. Hindi siya tumatanggap ng no. At ang love ay hindi ganyan. Do you always have to have your own way? Talaga bang dapat ikaw palagi ang masunod? If it is, then it is not love, because love does not seek its own. Love is not provoked, not touchy, does not overreact, not easily ruffled. Isa pa yan sa mga bagay na parang ipanalangin natin. Ako panalangin ko, Lord, wag ako agad maapektuhan. Sometimes masyado tayong balat sibuyas, sensitive, ano po, makanti lang, magre-react tayo. Ano ba yung halaman na yon na nagsasara ang mga dahon pag natatouch? Makahiya ba yon? Para bang easily provoke? Are you easily provoked? Perhaps the reason why your loved ones avoid talking to you is because you have a temper problem na sinasabi sa Proverbs, wag daw makihablubilo, ano po, wag makipagkaibigan sa taong mabilis magalit, or to go with a hot-tempered person, or you will learn his ways and find a snare for yourself. Baka ikaw ay mahawaan pa. So, iniiwasan. So, wag ho tayo easily provoke. Ano pa ang tungkol sa love? The real love. Love does not take into account a wrong suffered. Hindi nagtatanim, hindi naghihigante. Ano po? Does not keep a record of wrongs done. Does not hold a grudge nor seek revenge. Because revenge, the vengeance is to God. Sabi ni God, di ba? Vengeance is mine. Do you keep grudges? Nagtatanim ka ba? Mapagtanim ka ba? Love does not keep accounts of wrong doings done to you. You and I have no business of keeping a record of wrongs of others. When Jesus has canceled our own record of sins, para bang, if we may count, subukan ba natin, ilang beses na bang pinatawad ng Diyos? Hundreds? Thousand? Hundred of thousands? Sa daming ilang beses tayong pinatawad ng Diyos, bakit hindi natin kayang magpatawad o mag-let go ng mga bagay na tinatawag na grudges? Grudges, mga parang mga sama ng loob, pagtatanim, ano po. Kasi si Jesus nga, sabi niya, sabi sa Colossians 2:13-14, and when you were dead in your wrongdoings and the circumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our wrongdoings. Lahat, pinatawad niya ang ating mga pagkakasala, having canceled the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Pinatawad niya tayo. Kung tayo pinatawad niya, not just 100 times, 1,000 times, 100,000 times, I believe we also have to forgive and to let go of those bad feelings toward other people. And what more about love is, love does not rejoice in unrighteousness. What is not right with God, basically sin, ayaw po natin yon. Ano po? So we have to hate sin. I remember, isa sa mga paraan para hindi tayo magkakasala, though I'm not saying that we will not sin, we are saints, but we are not perfect.
still, pwede pa rin tayo madapa magkasala. But one of the ways daw para maiwasan magkasala, you really have to have, you really have to hate sin as God hates sin. Kung paano ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan, kung tayo doon magkaroon ng ganyang pagkamuhi sa pagkakasala, most likely pwedeng hindi tayo magkasala. You have to hate sin. At ito yung sa text na atin po nakuha, ang sinampol dito, love does not delight in evil when you sleep with your boyfriend or girlfriend. Yung tinatawag na fornication. Ang tama lang daw pong sexual activity is only within the marriage context, ano po, yung mga taong ikinasal lamang. And if you do that thing with your partner, you don't really love your partner kasi hindi mo ginagawa kung ano talaga ang gusto ng Diyos. You violate what God wants. So, what love is? Love rejoices with the truth. And sometimes pag hindi tayo masaya sa katotohanan, because the truth is, truth hurts. Truth hurts. Pero di ba sabi sa John chapter 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Even how hurtful it is, but it will set you free. Sometimes mahirap makatanggap ng pagkukorek ng ibang tao kasi na nakakanti ang ego natin, pride natin. But you see, sometimes mas maigi pa yung open rebuke, ano po, done in love, kaysa hidden love, ano po, mas maigi nang sabihin ng tapatan kasi bandang huli, makakatulong sa atin. I always remember na minsan daw yung pride, iba pang mga ilang pagkakasala ay para bang, pardon me for the word, putok, yung body odor, ano po, kilikili power na everybody can smell it except yourself na ikaw ang meron nun. Sometimes, may ibang tao, yung tao sa paligid natin, they are just like mirrors na kailangan natin marinig para tayo po ay magbago. Kahit ito ay masakit. Love believes all things and hope all things. Believes all things or always think the best of others. Give the benefit of the doubt. Para bang bago natin i-judge, husgahan, bigyan natin muna ng konting benefit of the doubt. Pakinggan muna natin. I always understand na anumang kwento always ay parang coin, always has two faces. Huwag ka lang nakatingin sa isang mukha. You have to hear the other side. Ano po? Before tayo maniwala o makinig. Diba? Yung gossiping, yung marites, hindi yun gusto ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin paniniwalaan mo lahat. Talaga na pati marites o chismis na. But you have to be careful, ano po, na hanggat maaari, hanggat innocent siya, hanggat hindi pa napapatunayan na guilty siya, presume that he is innocent, ano po. And hopes all things. Need to be positive, confident in God's love, grace, promises, and sovereignty. Minsan, di ba, sometimes we can easily give up pag napapagod, nahirapan tayo. But when we try to believe in all things, we have all things, hindi tayo basta nawawala ng pag-asa, especially to our loved ones, pwede pa silang magbago. Ako mahal na mahal ko yung mga anak ko. Miss ko na nga yung nag-iisa kong lalaki. Pero minsan, di ba, di rin maiwasan, parang di ko alam exactly, di kami nagkakausap, busy siya. Minsan parang gusto ko magtampo, but I have to believe, mahal ako ng anak ko. I'm still hoping one day, tatawagan niya ako, magkukumustahan kami. I have to believe in that because I love my son so much. And that, alam ko, I believe mahal niya rin ako. That's love. Believing all things, hoping all things. And finally, love endures all things. You remain keep on going despite failure, disappointment, opposition. Kahit parang tumba na, kahit gapang na,
Kahit wala ng lakas, tuloy pa rin kasi kaya nating pagtiisan. Because you know why? Because we love. Because we love. Kaya pa rin natin magtiis. Kaya natin magtuloy. Because love endures all things. Kaya lahat. And in conclusion to that second part, love in essence is Wow. selfless. Medyo mahirap lang ano yun to. Anyway, just listen to this. It is patient when patient is not deserved. Madaling sabihin, but I pray na lahat may i-apply po natin na minsan di ba may mga taong talagang kakapikon-pikon na. Parang as if they do not deserve na yung ating pagtitiis. But that's love is. Kahit hindi niya deserve, we need to show the patience. Kahit mahirap ipakita sa taong hindi naman parang sometimes karapat dapat, so difficult na ipakita ang ating pong kindness, but we need to be kind. It doesn't envy or boast because hindi siya nakapokus sa sayo. Kung ako yon, hindi ako dapat mainggit, hindi ako dapat magyabang, kasi hindi ako dapat mag-focus sa sarili ko. Dapat ang focus ko ay yung ibang tao, sila, ikaw. So para bang ang love is more about others' way, not you, not about you. It's about other people. That is love. And finally, assured. Para bang bandang dulo sa lahat ng ito, someday, all the gifts of the Spirit will disappear. Ano man pong talento, gifts na meron ka, kakayahan, mawawala yon. Lilipas ba? Titigil. Pagdating ni Jesus Christ, parang wala na purpose ng mga anumang meron ka. Sabi dito sa 1 John 3:2, Beloved, now we are children of God and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, pagbabalik ni Jesus Christ, second coming, we will be like Him. We will be like Him because we will see Him just as He is. Di ba yung final verse na binasa natin kanina? But now faith, hope, love abide these three. But the greatest of them all is love. You know why? Para bang minsan isip natin, di ba? Halaga din ang faith. Of course. Importante din ang hope. Yes, definitely. Pero sabi diyan, the greatest of them all is love. Why? Love is the greatest because even faith and hope will no longer be needed. Hindi na kailangan. When we see Jesus face to face. Why should you hope? Andyan na yung hope mo si Jesus. What's the point, the use of faith? Kaharap mo na si Jesus. So ano na lang ang mayroon pagkasama na natin si Jesus? If we see Him face to face, still what we have is the love. After all, God is love. We have Him for all eternity. Let us always be reminded and share about God's love for people through Jesus. And for my ending, sa uling parte ng katuruang ito, kung mayroong totoong nagmahal, ay si Jesus Christ. And I pray na maranasan natin yung pagmamahal ni Jesus Christ. I remember, isa sa medyo na parang, it's helping me not really to brag about it. Sometimes, pag naisip ko yan, Lord, you know my intention pag nagme-memorize ako ng mga ilang verses because it's helping me na para ma-remind gaano ka-faithful si God. Sabi niya dun sa Ephesians 3:17, I pray that you being rooted in and established in love, that you may grasp, that you may have the power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long, how high and deep is the love of Christ, to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. Pag naranasan natin yung totoong pagmamahal, pag totoong naranasan natin, then it's by that time na mapifill tayo to the measure of the fullness of God. Pag na-internalize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, doon mo lang mararanasan paano ka rin magmahal sa iba. And what's the best evidence that God really love you and me?
It's John 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Mga kasama, I pray na palagi kong maranasan, ma-remind ang sarili ko na mahal ako ni God, so that I can also love others. Mahal ako ni God kasi na-aksidente ako, but hindi ako nagpanic. Bakit may peace? Naoperahan ako 3 beses. 1 year and 4 months na, hindi para mag-focus sa sarili ko. I know some of you are suffering more. But I'm just telling you that God is faithful. Mahal ako ni God. And but because of that love, I pray, sana magamit ako ni God na maging daluyan din ako ng love na yan para sa iba. In Jesus' name. May I lead you with a prayer? Let's pray. We praise and worship you, Father God. Lord, just like kung paano ako nag-umpisa kanina, Panginoon, acknowledging, admitting, Panginoon. Lord, help me. Help us, Lord God, na mabago, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na truly, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming mga sinasabi, o pinapakita, Panginoon, o naibibigay. May we do all these things, Panginoon, through your love, by love, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, magmahal, Panginoon, as we experience your love to us, Panginoon. And help us, Lord God, na yung aming pagmamahal ay guided, Panginoon, based on your words, Lord God, na totoo nga po talagang itong pag-ibig na to ay sadyang galing sa iyo, Panginoon. Lord, that kind of love na galing sa inyo ang amin pong may sa pamuhay at may bigay sa iba. Lord, hindi namin kaya on our own, pero sinabi mo na rin, it is through your Holy Spirit. So we ask through the power of the Holy Spirit na tulungan niyo po kami mabago, tulungan niyo po kami magmahal, Lord God. Tulungan niyo po kami magtiis, Panginoon, maging patient, Lord God. Lahat, Panginoon, ng tungkol, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord God, maging kami po yun sa aming mga buhay. Help us, Lord God. I-bless mo po, Panginoon, ang aming pong breakout rooms. I-bless niyo po, Panginoon, ang pag-discuss ng iyong mga discussion question, Lord God. May we, each one of us, be blessed by your love, by your grace, and by your mercy. Salamat, Panginoon. To you the glory alone. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. God bless everyone. Thank you, Sir Amen. Angel. Thank you, Bro Angel. Thank you. Thank you for the love. Brother Mark, Back to you, yan sir. na yung self-check, ay yung discussion question pala. Yes po. Thank you, sir. Apo. Okay na po. Okay. Stop share ka na po. God bless everyone. Alright, so bago tayo magpunta sa ating breakout room, syempre, picture muna. I know you are all excited na mag-breakout. Picture muna para at least medyo kompleto pa. Ayan, pa-open na lang po ng mga cameras. Medyo Sa mga madilim pwedeng sa mag-open. Po sa hindi, okay lang naman po. Hindi ko na. Yung camera. Okay, smile, smile. 1, 2, 3. One more. Kung may nag-open pa. Okay, smile, smile. 1, 2, 3. One more. Ayan, praise God. Alright, so open ko na po yung breakout rooms. Welcome, Brother Joe. Brother John Cuenco, welcome po. Ayan, welcome po. Maraming salamat po. Welcome, bro. Welcome. Welcome ka sa PWD family. Ayan. Alright, so opening our breakout rooms now. We have 30 minutes. And paalala lang, don't forget to pray 5 minutes before mag-end. And then kapag magpapa-extend, just message or raise your hands para ma-extend po natin. Kaya, so praise God. Open ko na po. Enjoy po kayo. God bless.